Ako si Maria at ito ang aking kwento. Wala pang alas 7 ay nasa gasolinahan na siya. Normal ng alas 7 ang pagbubukas nila, ngunit dahil Sabado ng araw na yon ay inagahan na niya. Kadalasan ay maraming motorista ang humihinto sa kanya. Karamihan ay kagaya ni Don Leoncio na namamasyal sa kagubatan. Kung tutuusin, hindi naman napakaliblib ng lugar nila. Ang totoo ay may isang malaking gasolinahan sa pinakabayan. Bentahe lang niya na ang sa kanya ang unang daratnan kung galing na Maynila ang mga motorista. Hindi rin naman masyadong uhaw sa pag-unlad ang mga kababayan niya. Sila yung tinatawag na mababaw lang ang pangarap. Ang makakain 3 beses isang araw at magkaroon ng magandang ani sa bukid ay sapat na. Ni hindi nga mahilig sa diversyon ng mga tao doon. Maliban sa sintanda na ng panahon, ang hilig ng mga matatanda, sabong. 2 oras lang mula sa Maynila ang natividad. Karamihan na nagsisipagtapos sa kaisa-isang high school sa bayan nila ay sa Maynila na nagkokolehiyo sa halip na sa Kabanatuan. Kaya hindi rin sila ignorante sa kung anong uso sa lungsod. Yun nga lang, hindi nila yun masyadong binibigyang pansin. Nagsisimula siyang maglinis ng solar nang may humintong tricycle. Maluwang ang ngiti-ngiti niya nang makilalang si Madeline ang bumaba sa tricycle. "Maydee!" sabik na sigaw niya at nagmamadali ang mga hakbang na nilapitan ng kaibigan. "Kamusta ka na? Ang tagal na nating hindi nagkita." Niyakap niya to. Mahigpit ang iginanti nitong yakap sa kanya. Miss na nga kita, bra. Anong balita dito?" Tumaas ang sulok ng labi niya. "Ano bang magiging bagong balita? Wala namang pagbabago dito." Pilya ang naging ngiti nito. "Pwes, ako may dalang balita." "Anong balita?" "I'm getting married." Kulang na lang ay magsabog ng liwanag sa buong paligid ang mga mata nito sa pagniningning. "Maid of honor ka ha?" Napangiwi siya. "Hindi na ako pwede, nag-asawa na ako." "Basta," pilit nito. "At saka para ka na rin uling dalaga ngayon, patay na si Ramon." "Nakakahiya yata. Ikaw ang best friend ko, kaya ikaw ang maid of honor ko." Pinal na wika nito. 2 months from now, ang kasal. Next week ay isasama kita sa pagluwas. Taga Maynilang mananahin ng damit ng buong entourage. Sino nga palang mapapangasawa mo? Naalala niyang itanong. Sino bang inaasahang mapapangasawa ng mga kagaya kong nurse? Umikot ang mga bola ng mata nito. "Resident doctor sa hospital na pinapasukan ko. Si Sandro." "Bakit ngayon mo lang nabanggit? Wala pa kaming 2 months. "Ano?" Gulat na wika niya. "Baka naman napapasubo ka lang yan." Umiling ito. "Of course not. Sigurado ako. As in sure. Best wishes," nasabi na lang niya. "Thanks. Aalis na ako." "Dumaan lang ako dito para sabihin nga sa'yo yon. Next week, luluwas tayo ha." Tumango siya. Inihatid niya ito ng tanaw. Nang balikan niya ang lilinisan ay tapos na yon. Hindi niya napansing may dumating na palang 2 katulong. Tinanguan lang niya ang mga ito at nagtungo sa talyer. Wala siyang kukumpunihin, kaya ang pinagtutuunan niya ng pansin ay ang paglilinis ng pinaglasinghang semento. "Kung pumapayag ka na bang magpakasal sa akin, edi sana'y wala ka ng ibang gagawin, kung hindi ang magbilang ng mga nasingil ko." Buong kaarogantehan na wika ng nasa likod niya, napasimangot siya. Hindi kailangang lingunin niya ang taong yon para alamin kung sino. Sa himig pa lamang ay imposibleng pagkamali niya si Ismael sa iba. "Hindi ko inaasahang paparito ka," malamig na sabi niya. Kulang na lang ay huwag niya itong lingunin. "Gusto kong marinig ang pagpayag mo. Mag-aanak ako sa kasal bukas, ikaw ang gusto kong isama." Binitawan niyang ginagawa at hinarap ito. "Gusto ko matuwa sa pagpili mo sa akin para isama sa isang okasyon, Ismael. Pero kinalulungkot ko, hindi ako sasama." "Ano na lang ang iisipin ng ibang tao kapag sumama ako sa'yo?" Napangisi to. "Kapag sumama ka sa akin, iisipin ng mga tao na hindi maglalaon ay magkakaroon ng marangyang kasalan sa natibidad. At yun ay ang kasal nating dalawa, Eileen. Bakit hindi ka pa sumama sa akin bukas? Patauhin mo sa si Eliza kung itong gasolinahang ito ang inaalala mo. Walang araw na hindi akong tumao dito. Hindi kayang gawin ni Eliza ang magagawa ko dito.
May disgustong pumalatak si Ismael. Hindi man lang inisip ni Ramon ang magiging kalagayan mo nang iwan ka niya. Ginawa ni Ramon ang lahat ng makakaya niya para mapaginhawa kami. Wala akong reklamo kung ano man ang hindi niya may pagkaloob ng ginhawa sa akin. Hindi naman kami sumala sa pagkain. Ismael, karangalan siguro may tuturing na gusto mo kong pakasalan pero tapatan kung sasabihin sa'yo. Wala akong interes na magpakasal na muli. Nagbagong timpla ng mukha nito. Kitang-kita sa mukha nitong hindi pagtanggap sa pagkatalo. Walang babala na hinablot siya nito sa braso. Hindi mo siguro makalimutan si Ramon, pero hindi ng alaala ni Ramon na makapagbibigay sa inyo ng bubong na sisilungan pagdating ng panahon. Anong ibig mo sabihin? Pagalit na tanong niya at pilit na hinihiklas ang braso sa mahigpit na pagkakahawak nito. Wala, tila nakakalokong tugon nito at pasalya siyang binitawan. Kung nakuha ka ni Ramon, makukuha rin kita. Kung alam ko lang napapatol ka rin lang sa may edad, di sana inunahan ko na siya noon pa. Buong pagnanasa niyang hinagot siya nito ng tingin. Gusto naman niyang pangalisagan ng balahibo sa ginawa nito. Nanaisin pa niyang bumuka ang lupa at lamunin siya kaysa dumating ang araw na magpapakasal siya dito. Makakaalis ka na. Pigil ang galit na wika niya. At kung ayoko, hamon nito. Bakit mo pinagpipilitan ang sarili mo sa taong ayaw sa'yo? Tinig ni Jolo. Hindi nila namalayang nakalapit na pala ito. Sa lubong ang mga kilay na nilingon ito ni Ismael. Sinalubong naman ito ng tingin ni Jolo. Waring sa pamamagitan ng tingin ay nagsukatan ng dalawang lalaki. Pagkuwan, lumingon muli sa kanya si Ismael. Magiging akin ka rin, Aileen. Mahinang wika nito na tila hindi naisiparinig kay Jolo. Anong ginagawa mo dito? Tanong na kay Jolo nang makalayo si Ismael. Dadalan ka sana ni Aling Susana ng tanghalian. Nagpresenta na ako. Tutal ay madadaan naman ako dito. Bahagyang tinaas nito ang kamay na may dalang lunchbox. Salamat. Sana hindi ka na nag-abala. Mababawasan pang oras mo sa kung anumang lakad mo. Wala yun. Ang papa ko may sabi na masarap maglutong nanay mo. At masarap mamalagi rito ng ilang araw. Napatitig siya dito. Ano ba talagang dahilan at naparito ka sa natividad? Talaga bang may sadya ka sa kabilang bayan? Hindi siya sinagot nito. Sa halip ay sinulyapan nitong relo. Mauna na ako. Nang lumakad to pabalik sa kotse ay wala siyang nagawa kung hindi ang sundan nito ng tingin. Kung merong tinatawag na poise ang mga babae, gusto niyang maniwalang mayroon din ng mga lalaki. Nakikita niya yun dito. Kung tamang termino ngang poise na matatawag ang nakita niya sa ere ng personalidad nito. Sa pangkaraniwang termino, kulang na sabihin gwapo at malakas ang atraksyon ng binata. Aminin man niya sa sarili o hindi, yun ang totoo. Wala sa harapan ng bahay nila ang sasakyan ni Jolo nang umuwi siya at bago pa siya matukoy sa sarili kung tuwa o lungkot, ang nararamdaman niya sa sandaling iyon na hindi niya dinatnan ito sa bahay, mabilis na niyang ibinaling sa iba ang isip. Ate, juice? Alok ni Eliza nang datnan siya nito sa kusina. Sige, iwan mo na lang dyan at papanik lang ako sandali. Iniwan niya lang sa ibabaw ng kamang bag at bumaba na ulit. Wala siyang balak na makialam sa kusina. Nanay niya ang nakatalaga sa pagluluto ko hindi man si Eliza. Wala na si Eliza sa kusina. Mag-isa siyang uminom ng juice na timpla nito. Mind if I join you? Hindi niya namalayang nakalapit si Jolo. Hindi siya kumibo. Ang kanyang mukha ay nanatiling walang emosyon. Tiwala namang humila to ng silya at naupo malapit sa kanya. Nakakwentuhan kong nanay mo. Para sa kanya ay mukhang walang ibang solusyon sa problema niyong pinansyal kung hindi ang magpakasal ka kay Ismael. Tinignan lang niya ito. Nabanggit din niya na mula nang mabiyuda ka ay hindi ka man lang tumanggap ng ibang manliligaw. Immune ka na ba sa mga lalaki? Pumihito paharap sa kanya. At nang tila na inip sa sagot niya ay walang paalam na tumaas ang kamay nito at humaplos sa kanyang pisngi. Bago pa siya makapag-react ay bumaba na yun sa kanyang leeg. Saka doon naman masuyong gumawa ng landas pahagod sa kanyang balikat. Halos panlakihan siya ng mata. Tumigil ka, sisigaw ako. At susugod dito mga kapitbahay niyo? Nangingiting dugtong nito. Napaawang ang kanyang mga labi. Bago pa siya nakapagsalita ay naroon ang mga labi nito. Marahang-marahang dumampi ito sa malambot niyang mga labi na para siyang kinoryente.
Yaong klaseng kuryenteng masarap sa pakiramdam. Saglit lang at naramdaman niyang ibinubuka nitong kanyang mga labi. Pilit na nananaliksik sa loob. Waring otomatiko ang pagpikit ng kanyang mga mata, gayon din ang mga kamay na gumalaw pa itaas sa batok para makabig pa to. Sa sumunod na mga sandali ay natagpuan niyang sariling gumaganti sa maalab na halik nito. Tila nais pa niyang magprotesta nang iwan itong kanyang mga labi at dumako sa makinis niyang leeg. Lalo siyang napayakap sa leeg nito at nang sawari limot na niyang katinuan, saka naman tutumigil. "You are not immune," bulong nito. Sa mga mata ay naroroon ang damdaming hindi niya matiyak kung ano. Biglang pagtabig niya dito. Pahiyang-pahiya siya sa katraidora ng sariling katawan. Kulang na lang ay liparin niya ang akyat sa sariling silid. Linggo kinabukasan at hindi siya dapat magmadaling pumunta sa gasolinahan. Karaniwan ng matumal ang ganong araw. Ang mga motoristang paluwas ay malamang na nakapagpakarga na ng gas sa malaking gasolinahan sa bayan. At bihira rin ang sasakyang kailangang i-check-in niya ang makina. Sinadya niyang magpatanghali sa higaan. Ang katulong niya sa gasolinahan ay pupunta naman sa bahay kapag hindi siya inabutan doon. "Eileen, walang panukli yung tao mo sa talyer." Nasa ibaba na si Boboy. Narinig niyang wika ng ina sa kabilang dako ng pinto. Bumangon siya at kumuha ng pera sa bag. "Heto ho," abot niya rito. "Sabihin niyong susunod na lang ako." Bumalik siya ulit sa higaan. Ngunit pilitin man niyang matulog ulit, hindi niya na magagawa. Ang bumabalik sa alaala niya ay ang sinundang gabi. Parang nararamdaman pa niya ang mga labi ni Jolo na umaangkin sa kanyang mga labi. Hindi niya maintindihan kung paanong napapayag niya itong mga hasa kanya. Estranghero sa kanya ito. Niwala siyang alam tungkol dito maliban sa anak ni Don Leoncio. Ngunit ganun na lang ang pagpayag niya. Napailing siya. Pinagpalagay niyang nasa katangian nito ang kakulangan ni Ramon kung kaya't madali siyang natangay. At isa pang maaring dahilan ay ang hindi matatawarang karisma nito. Kahit na, katwiran niya sa sarili, hindi pa rin yun dapat. Mali yun kahit saang anggulo tingnan, kahit napatay ng kanyang asawa. Estranghero si Jolo. Yun ang pilit na ipinapasok niya sa isip. At isa pa, wala silang relasyon ano paman. Kinuha na lang niya ang tuwalya at gumayak sa paliligo. Nagtaka pa siya ng pagpasok sa banyo ay walang palatandaang may nauna ng gumamit nun. Nagbabad siya sa tubig. Hindi niya inintindi kung meron mang mang-aabang nagagamit sa banyo. Maging sa pagbibihis ay mabagal siyang gumayak. Kulang na lang ay huwag siyang kumilos. Tamad na tamad siyang umalis ng bahay. Pati sa pag-aalmusal ay kulang na abutin siya ng oras ng pananghalian sa hapag. Gaya ng inaasahan niya, wala ring ginagawa sina Buboy at Obet sa gasolinahan. Ginala niyang paningin sa paligid. Nasisiyahan naman siya na hindi pabaya ang dalawa. Kapag walang ginagawang mga to, ay nililinis na mabuti ang solar. Talaga nga lamang na walang motoristang nagdadaan sa kanila kaya nakaupo lang ang dalawa. "Wala ba kayong balak mananghali?" Tanong niya sa mga to nang sumapit ang oras ng pananghalian. Nang dumating siya, 3 na silang nakatanghod doon. Datnan pantawanan sila ng mga motorista. Wala pa yatang 500 pisong laman ng kanyang kaha. "Kayo ate," tumayo ng mga to at gumayak sa pasaglit sa bahay. Walking distance lang ang layo ng inuuwian ng mga to at kung kinakailangan niya ng tulong madali nang matatawag. "Sige na, busog pa ako sa inalmusal ko." Hindi pa halos nakakalayong dalawa nang may pumaradang sasakyan. Babalik sana ang mga to kung hindi niya sinenyasang kaya na niya. Kilala niya kung kanino ang sasakyan at pinagtataka niya kung anong ginagawa ng sasakyan ni Ismael sa pwesto niya. Gayong ang alam niya ay may mag-aanak ito sa kasal. "Kailangan nating mag-usap, Eileen." Sa ilang mabibilis na hakbang ay nakalapit to sa kanya. "Bakit ka narito? Hindi ba't mag-aanak ka ngayon sa kasal?" Tanong niya. "Nagpaproxy ako. Mas importanteng makausap kita." Luminga ito sa paligid. "Wala bang lugar dito na pwedeng mag-usap? Wala namang ibang tao dito. Siguro naman masasabi mo na dito kung ano man ang gusto mong sabihin." Ni hindi siya lumabas ng cashier's booth. Hinayaan niyang tila nakasungaw sa kanya si Ismael sa bintanang salamin. Dumilim ang ekspresyon nito. "Hintayin natin dumating ang mga katulong mo. Mas gusto kong sa restaurant tayo sa bayan mag-usap." Napatitig siya dito.
Napakaselan ba ng sasabihin mo sa akin, Ismael? Hindi ba maaari dito? Bahagya itong umiling, mabilis na hinanap ng kanyang mga mata ang strang silya. Magkapatong ang mga yon sa isang sulok ng booth, nilabas niyang 2 monoblock chairs na walang sandalan. Dito na lang tayo mag-usap, aniya. Hindi ko gustong iwan tong gasolinahan. Hindi nito itinagong pagsama ng mukha. Bago to naupo sa silyang nilabas niya, nagsindi ng sigarilyo. Siya naman ang sinamaan ng mukha. Sa lahat ng ayaw niya ang amoying usok ng sigarilyo. Hindi mo ba nakikita, Aileen, kung gaano ako kaseryoso sa'yo? Ina ko pang makipag-usap sa'yo kaysang dumalo sa kasalang kung tinanguan. Lumipad ang tingin niya dito. Pinatatanong mo bang utang na loob sa akin ang pagpunta mo dito, Ismael? Ang natatandaan ko'y sinabi ko na sa'yo na wala akong balak na mag-asawang muli. Pakakasal ka sa akin, Aileen. Puno ng tiwala niya sabi. O magigising ka na lang kinabukasan na nakalubog ng pamilya mo sa mas mahirap na kalagayan. Anong ibig mo sabihin? Pangising tumingin ito sa kanya. Noong mamatay ang tatay mo, hindi mo ba naisip kung saan kumuha ng pampalibing ang nanay mo? Malaki ang naging ambagan, depensibong sagot niya. At dahil mag-e-eleksyon noon, kulang na lang na magpaligsahan ng mga kandidato sa pagbibigay ng ambag sa amin. Tumango ito. Pero hindi ibig sabihin nun ay hindi nakapangutang sa akin ang nanay mo. Ano? Gulat na tanong niya. Oo, at bukod pang mga utang na nakamatayan ng tatay mo. Hindi ba talaga pinaalam sa'yo ng nanay mo tungkol dyan? Pumalatakit at saka umiling. Wala ka talagang pagpipilian, Aileen. Pakasal ka sa akin at kakalimutan kong lahat ng yon. Giginhawa pang buhay mo. Hindi ako pambayad utang, gigil na sagot niya. Sa loob ng dibdib niya, tila may bulkang nagbabantang sumabog anumang oras. Hindi niya akalaing ganun ang dahilan kaya kulang na lang ay ipagtulakan siya ng ina na mag-asawang muli. Hindi rin naman ganun ang pagtingin ko sa'yo, Aileen. Gusto kitang maging asawa. Hindi sa pagmamayabang, hindi naman siguro lingid sa kaalaman mong hindi ilan ang kadalagahan dito nag-ambisyong pansinin ko. Pasalamat ka at ikaw ang ginusto ko. Samantalang pinagsawaan ka na ng isang matanda. Biglang pagdidilim ng paningin niya, siya mismo ay halos matulik sa lakas ng pagsampal niya dito. Walang hiya ka. Wala kang karapatang insultuhin ako ng ganyan. Humihingal na sabi niya. Hindi ako magpapakasal sa'yo, tandaan mo yan. Kahit na hindi ako matulog para lang kumita ng pera, gagawin ko kaysa magpakasal sa'yo. Umalis ka na, taboy niya rito. Nagtatagi sa mga bagang na hinimas-himas nitong pisnging nasaktan. Tumindig ito at sa isang saglit lang ay nakadama rin siya ng takot na baka patulan siya nito. Ikaw lang nakapagbuhat sa akin ng kamay, babae ka. Hindi ako papayag na sa ganito tayo matapos. Nagpupuyos na wika nito. Ang mukha ay halos magkulay litsyon sa galit. Mabilis nitong nilisan ang gasolinahan. Pinaharurot na pinarangkada ang sasakyan. Samantalang siya ay nanatiling nakatayo doon, nanginginig siya sa galit. May pangangatal pang kanyang kalamnan nang datnan siya ng 2 katulong. Ate, nakipag-away ba kayo? Asiwa pang tanong ni Boboy. Huminga siya ng malalim. Pilit na hinahamig ang sarili. Pwede bang pakikuha mo lang ako ng maiinom na tubig? May garagal pang tinig na utos niya. Bumalik siya sa booth at doon naghintay. Inilang lagukla niya lang ang isang basong tubig. Nakatulong yan para kumalmang kanyang sarili. Ngunit hindi pa rin naalis sa isipan niya sinabi ni Ismael. Paano nagkautang ang ina niya ng ganong kalaki? Hindi siya makapaniwala. Halos siya nang bumabalikat sa lahat ng gastusin. Mariin siyang pumikit. Wala namang bisyong kanyang ina. Imposibleng mangutang to ng walang dahilan. Parang gustong sumakit ng kanyang ulo at habang nag-iisip siyang mag-isa, hindi nga malayang mangyari yon. Tumayo siya at nagbilin sa 2. Saka nagpa siyang umuwi na. Tama si Ismael, amin ang kanyang ina nang kumprontahin siya nito. Ako man hindi makapaniwalang nakapangutang ng ganong kalaking ama mo para lang ipantaya sa sabong. Ngunit may pinirmahan ng tatay mo. Katunayang nangutang siya. Bakit hindi niyo sinabi sa akin? Sumbat niya. Hindi ko gustong intindihin mo pa yon, Aileen. Ang masama nga lang ay masyadong binantay ni Ismael ang ambagan at kaagad niyang kinubrang utang ng tatay mo. Sa huli ay wala rin ako nagawa kung hindi sa kanya mangutang para naman maayos na maipalibing ang tatay mo. Ilang taon na nangyari yon. Hanggang ngayon hindi niyo pa rin sinasabi sa akin. Ang alam ko ay wala na tayong utang. Na kaya lang tayo kinakapos ay dahil lumalaki ang gastusin dito sa bahay. Sinagot na nga ni Ramon ang ibang responsibilidad sa atin, hindi ba?
Pinangiliran ng luha ang ina. Tinago ko sa inyo ni Ramon ang tungkol doon. Marami na siyang tulong sa atin para ipaintindi ko pa sa isang bagay na kung tutuusin ay kasalanan ng tatay mo, Aileen. Pinilit ko mabayaran yung kahit na paunti-unti, ngunit sa patong-patong na interes ay lalo ko napapalubog. Tapos ngayon ay ang pagpapakasal ko sa kanya ang hinihingi niyang kabayaran. Hindi maiwasang malang ka pa ng paitang tinig niya. Aileen, patawarin mo ko. May guilt sa tono nito, napabuntong hininga siya. Hindi na ho tayo dapat na magsisihan. Pero nay, hindi ko rin ho gustong magpakasal sa taong yon. Babayarin natin siya, anak. Saan tayo kukuha ng pambayad? Isang buwan ang binigyan niyang palugit sa akin. Nasa kanya ang titulo ng lupang ito. At nagbanta siya kung hindi ikaw magpapakasal sa kanya, ay si Eliza ang magiging kapalit mo. Ano? Gilalas na sagot niya. Anong palagay niya sa atin? Mga palahian ng pamimilian niya? At saka paano napunta sa kanya ang titulo? Tuluyan ang napaiyak ito. Wala akong magawa, Aileen. Pinilit niyang kunin ang titulo para meron daw siyang mapanghawakan. Hindi man lang ninyo ako kinonsulta. Siya man ay parang gusto na ring mapaiyak, ngunit sa sobrang sama ng loob ay parang bumibiti ng kanyang mga luha sa pagbagsak. Nakaburol noon si Ramon. Kagaya mo ay masakit din sa loob kung iniwan niya tayo. Hindi ako nakapag-isip ng gusto lalo na't binubuliglig ako ni Ismael sa paniningil. Nahilot na lang niya ang noo. Nagmukmuk siya sa silid, kinakatok siya para maghapunan pero tinanggihan niya. Nang matapos marahil maghapunan ng mga ito, inutusan ng ina niyang dalhan siya ng gatas. Si Eliza ang nagpanhik nun sa kanya. Tinititigan niya ang kapatid. Anumang tingin ang gawin niya dito ay puro kainosentihan ang nasa mukha nito. Hindi makakaya ng dibdib niyang mapunta ito sa kamay ni Ismael. Masama ang loob na nagdesisyon siya. Siguro nga ay gano'n na talagang nakatakdang kapalaran sa kanya. Minsan pa ay sasakripisyo niya ang sarili para sa kapakanan ng ina at kapatid. Ngunit isipin pa lamang nadadantay sa kanyang palad ni Ismael ay tila gustong mangalisag ng kanyang mga balahibo. At hindi rin niya alam kung paano magpapaliwanag kung dumating ang pagkakataong aangkinin siya nito. Pagtatawanan nitong alaala ni Ramon, nakadama siya ng pagkaalinsangan. Minabuti niyang idaan na lang sa paliligwang pag-iisip sa bagay na yon. Kung may pagpipilian nga lamang siya. Palabas siya ng kwarto nang makarinig siya na humintong sasakyan. Si Jolo, yun kaagad ang rumihistro sa kanyang isip. Hindi niya mawari kung bakit may tuwa siyang naramdaman sa dibdib. Bigla ang pagpasok sa kanya ng ideyang iyon ang maaaring sumagot sa problema niyang iyon. Hindi may kakailang atraksyon nila sa isa't isa. Ngunit bago pa man siya makabuo ng plano ay siya rin ang tumutol sa ideyang yon. Hindi niya kaya magpakababa para lamang magpaangkin sa isang lalaki. Ngunit hindi rin yata niya makakaya habang buhay na pagtatawanan ni Ismael ang kapansanan ni Ramon sa sandaling malaman nitong nanatili siyang malinis. Sa likod ng isip niya ay may nagtutulak sa kanyang salubungin to. Sigurado siyang tulog na ang kanyang ina. At kung gusto man itong kumain, wala nang maghahain dito maliban sa kanya na siya na lang natitirang gising sa bahay. Sa bandang huli ay siya rin ang parang napahiya sa sarili. Kagabi lang ay may hindi inaasahang nangyari sa pagitan nila. Tumuloy siya sa banyo. Nagdesisyon siyang hanggang tumutuloy sa kanila ito ay iiwas siya. Ilang araw na lang at aalis na ito. Magagawa na niya ng paraang hindi ito makita. Isipin pa lamang na magkikita silang muli ay parang matutunaw na siya sa kahihiyan. Hindi biro ang damdaming binuhay nito sa kanya at hindi niya gustong sa susunod ay pagkanulo pa siyang muli ng kanyang sarili.